Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Isa pala akong rich kid. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Years is Body. Kabanata 51. Oh, si Alice ay nasa problema. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Hindi ito ang unang pagkakataon na nai-target pa rin ni Alice si Gerald. Mukhang talagang may gantimpala. Ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay lahat ay nagagalak sa oras na ito. Napakamot ng ulo si Harper habang sinasabi, ngunit bukod kay Noemi, hinabol din ni Hailey at ng iba pang mga batang babae si Alice kanina. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Tanong ni Benjamin habang nakatingin kay Gerald. Dahil si Noemi ang tumawag sa kanya, natural na kailangang pumunta roon si Gerald. Bukod dito, lahat ng ito ay nangyayari sa Emperor Karaoke Bar at ito ay kanyang sariling pag-aari. Well, tara na at suriin natin ito pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, sabay tayong lumabas dito. Hindi man mapakali si Gerald tungkol kay Alice ngunit wala siyang magawa sa oras na ito. Ang grupo ng mga batang lalaki ay sumaludo sa dalawang taxi bago sila dumiretso sa Emperor Karaoke Bar. Sa oras na ito, sa isang pribadong silid, maraming mga bote ng pulang alak ang nawasak sa lupa sa harap ni Alice. Bukod dito, agresibo ring ibinuhos ni Alice ang pulang alak sa kanyang bibig. Bakit? Bakit si Quinten ang ganitong uri ng tao? Naisip ko na siya ay talagang isang Ginoo na kagagaling lamang mula sa ibang bansa. Palagi siyang may napakahusay na ugali at napakahusay niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Akala ko palagi siyang magiging mabuti at tapat sa akin. Pero bakit? Bakit siya ay isang taong may sakit at baluktot na tao? Glug. Glug. Tinaas ni Alice ang kanyang ulo bago kumuha ng kaunting red wine bago niya binasag sa lupa kaagad ang bote ng red wine. Alice, tigilan mo na ang pagbabasag ng mga bote ng alak. Nag-order ka na ng lahat ng pinakamahal na pulang alak. Wala kaming sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng ito. Mabilis na inilipat ni Naomi, Hailey at Jack Ellen ang lahat ng natitirang hindi nabuksan na bote ng pulang alak mula kay Alice. Ang kaganapan ngayon ay nag-iwan ng malaking epekto kay Alice at dahil na-broadcast ito sa publiko, pakiramdam ni Alice pinahiya talaga siya at hindi na niya ito matiis. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya na pumunta sa Emperor Karaoke Bar upang lasingin ang kanyang sarili. Siya ay nahulog sa pag-ibig sa Quinten dito at nais niyang kalimutan siya dito. Iyon din ang dahilan kung bakit nagpa siya siyang mag-order ng pinakamahal na kahon ng pulang alak ng sabay-sabay. Matapos kumuha ng ilang paghigop, bubbles again na lamang niya ang bote ng alak. Hahaha, ang site na ito ay pagmamayari ng kasintahan kong si Quinten. Hanggat binibigkas ng aking kasintahan, pabayaan lang kami ng boss ng Emperor Karaoke Bar. Kaya paano kung masira ko ang ilang bote ng alak? Sino ang nagsasabi na hindi ko magawa ito? Talagang hindi makapaniwala si Alice na ang kanyang unang kasintahan ay magiging isang kalokohan. Hindi siya naniwala. Sa makatuwid, gusto talaga niyang maglasing at kalimutan ang lahat ng nangyari ngayon. Naomi, sa palagay mo dapat ba nating tawagan si Quinten ngayon? Ang pulang alak na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $3,000 sa isang bote. Nasira na ni Alice ang 4 na bote at wala kaming sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng mga bote at pinsala na ito. Oo, tawagan ang aking kasintahan upang makita mo kung gaano siya kamangha-mangha. Pabirong sigaw ni Alice. Sa oras na ito, ang pintuan ng pribadong silid ay itinulak at mabilis na naglakad sina Gerald at Harper papasok sa silid. Bahagyang nagulat si Gerald nang makita ang gulo sa sahig. Tila ba talagang nabaliw ang babaeng ito nang siya ay nagalit? Gerald, nandito ka. Nagmamadaling lumapit si Noemi kay Gerald. Nag-aalala talaga siya at hindi niya alam ang gagawin. Hahaha, pumunta ka ba rito upang pagtawanan ako o pagtawanan ako? Bago pa man makapagsalita si Gerald, si Alice na nakaupo sa sofa ay malamig din ang titig sa kanya habang tinanong siya nito. Oo, dapat nandito ka para pagtawanan ako. Gerald, alam kong galit ka sa akin sa patuloy na pag-target at pang-aapi sa iyo. Ngayon na nasa ganitong sitwasyon ako, dapat ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo, tama ba? Alice, talagang may malalim kang hindi pagkakaunawaan tungkol kay Gerald. Ako ang tumawag sa kanya. Sinabi ko sa kanya na may nangyari sa iyo at nasa problema ka, at agad siyang sumugod dito. Nagmamadaling paliwanag ni Noemi. Oo, nagmamadali siyang pumunta dito dahil gusto niya akong lokohin. Gustong-gusto na umalis ni Gerald at kung wala si Noemi, umalis sana siya nang walang pag-aatubili man lang. Sa oras na ito, biglang may nagtulak ng pagbukas ng pinto. Narinig ng isa sa mga security guard ang kaguluhan at agad siyang pumasok sa silid. Ano ang nangyayari dito?
Tanong ng security guard habang nakatingin sa kanila na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang higit pa sa isang pagkakataon ay ang security guard na ito ay ang eksaktong parehong security guard na nakasalubong nila noong nakaraang insidente. Maaaring makilala ni Alice na siya ay pareho ng security guard at sinabi niya, "Sino ka para itanong sa akin ang katanungang iyon? Umalis ka dito. Gusto kong tawagan mo ang iyong boss dito ngayon." Si Alice ay totoong kumikilos bilang isang baliw na tao sa ngayon. "Hahaha. Gusto mo bang tawagan ko ang boss ko dito?" Tanong ng security guard habang nakatingin sa mga basag na bote ng alak sa lupa. Pagkatapos nito, uminit siya bago niya sinabi, "Sige nga, maaaring maging isang magandang ideya para sa akin na tawagan ang aking boss. Pagkatapos ng lahat, nagdudulot ka ng maraming pinsala sa aming silid. Walang maraming mga tao na talagang maglakas loob na kumilos tulad nito dito." Hindi mapigilan ng security guard na pakiramdam na ang pangkat ng mga tao na ito ay sadyang lumilikha ng gulo. "Mas mabuti pang tawagan mo ang boss mo ngayon o baka mawala ka rin sa trabaho kung hindi. Alam mo ba kung sino ang batang babae na ito? Siya ang kasintahan ni Quinton Ziegler. Ang pamilya Ziegler ay nagmamay-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. May kailangan pa ba akong ipaliwanag sa iyo?" Natakot si Jack Ellen na magbayad sila para sa mga pinsala at bote ng red wine. Sa makatuwid, mabilis niyang dinala si Quinton nang hindi man lamang isinasaalang-alang ang damdamin ni Alice. Hindi inaasahan, ang malamig na ekspresyon ng security guard ay sinabi niya, "Oo, kilala ko ang pamilyang Ziegler at alam ko na nakakuha sila ng mga karapatang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant, ngunit ano ang kaugnayan sa akin? Talaga bang naiisip mo na maaari kang pumunta sa Emperor Karaoke Bar at magdulot ng gulo dahil lamang sa kaibigan mo ang pamilya Ziegler? Wala silang kumpara kay Brother Flynn." Talagang hindi inaasahan ni Jack Ellen na ang security ay hindi maaalma kahit na pinalabas niya ang pangalan ni Quinton. Si Quinton ang tumawag sa telepono kay G. Flynn, na hinihiling sa kanya na humingi ng tawad sa amin at hayaan kaming umalis sa huling pagkakataon. Naalala ko na nandito ka rin sa gabing iyon. Biglang naramdaman ni Jack Ellen na may isang seryosong mali. "Ano, miss, sa palagay ko dapat nagkamali ka. Sinabi mo na ang pamilya ng Ziegler ay tumawag sa amin. Kahit na tumawag talaga sila, sa palagay mo isang maliit na langgam na tulad nila ang makakapagyo ko sa kanila ni Brother Flynn." Matapos ang paalala ni Jack Ellen, sa wakas na alala ng security guard na ito ay ang parehong pangkat ng mga tao na Samires sa tangking isda ng Arowana sa huling pagkakataon. Sa oras na ito, medyo hamina ang kanyang tono. Matapos makinig sa pag-uusap na ito, sa wakas ay huminahon ng kaunti si Alice. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ng security guard ay halata. Ang pamilya Ziegler ay wala talagang kahulugan sa kanya. Kaya, bakit dapat silang abalahin ni Flynn? Kahit na ang pamilya Ziegler ay malakas, malinaw na hindi nila matalo si Flynn. Paano nila maluluhod si Flynn? Mga representante, sa palagay ko dapat nagkamali ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit nagpa siya si Brother Flynn na palayain kayong lahat noong isang araw ay dahil nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula sa aming misteryosong boss. Wala itong kinalaman sa pamilya Ziegler, hahaha. Misteryo boss. Tanong ni Alice habang humihinga ng malalim. Tila parang napagkamalan siyang buong panahon. Pumayag pa nga siyang maging kasintahan ni Quinton dahil naantig siya at labis na naantig sa ginawa niya para sa kanya. Hindi. Paano ito magiging totoo? Agad na inilabas ni Alice ang kanyang cellphone bago siya tumawag kay Quinton. Kailangan niyang maghintay na mahabang oras bago tuluyang kunin ni Quinton ang telepono. Napakaingay at tila ba may isang malaking kaguluhan pa roon. "Alice, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Quinton, mayroong isang bagay na gusto kong tanungin sa iyo. Hindi mo ba hiniling sa iyong ama na tawagan si G. Lexington upang humingi ng tawad sa amin sa Emperor Karaoke Bar? Hiniling ba sa kanya ng iyong ama na yumuko at humingi ng tawad sa amin sa gabing iyon?" Malamig na tinanong ni Alice si Quinton ang tanong sa telepono. G. Lexington. Yumuko siya at humingi ng tawad sa'yo. Paano ito magiging posible? Si G. Lexington ay isang matalik na kaibigan ni G. Lyle. Paano siya marahil? Naiintindihan ko na ngayon. Panipi. Kabanata 52. Si Alice ay agad na binaba ng telepono. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay talagang sobra. Sa una, totoong naniniwala si Alice na si Quinton iyon, hindi tinanong ni Alice si Quinton tungkol sa bagay na ito ng detalyado dahil hindi niya nais na maramdaman ni Quinton na pumayag siyang makipag-ugnay sa kanya ng simple dahil nararamdaman niya ang pasasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Ngayon, ang lahat ay malinaw. Hindi pa nalutas ni Quinton ang bagay na ito. Kaya, sino kaya ito? Sa oras na ito, ang security ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang headset.
May isang sorpresa na ekspresyon ng mukha niya habang sumasagot siya ng 3 magalang oo. Namutla agad ang mukha niya. Kagad pagkatapos, ang security guard ay yumuko bago siya yumuko at sinabi, "Mahal na mga kababaihan, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako. Ang iyong pagkonsumo dito ngayong gabi ay libre lahat. Ikaw, maaari kang umalis ngayon." Nang masabi iyon, nanatiling nakayuko ang security guard at hindi naglakas loob na ituwid ang likod niya. Ito, si Alice at ang natitirang mga batang babae ay natigilan. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng huling oras bukod sa ang katunayan na si Flynn ay hindi pa nagpakita dito ngayon. Sino ang tumawag para humingi ng tulong? Sino ang may ganitong uri ng kapangyarihan? Labis ding nagulat si Noemi. Sa tingin ko dapat bumalik muna tayo sa campus. Tatalakayin namin ang bagay na ito pagkatapos na bumalik kami sa dormitoryo. Pagkatapos tumingin si Noemi kay Alice na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. "Ma'am, bumalik muna tayo." Labis na naguluhan si Alice sa oras na ito. Ano ba ang naging problema? Sino ang tumulong sa kanilang lahat? Handa ang lahat na umalis sa karaoke bar sa oras na ito. Nasaan si Gerald? Nais ni Noemi na hanapin si Gerald ngunit napagtanto niya na wala kahit saan si Gerald. Oo, asan na si Gerald? Di asterisk man ito. Nakatayo lang siya sa likuran ko ngayon. Tumaya ako na tumakas siya ulit dahil natatakot siyang magkaroon siya ng fork-out ng pera. Hindi ba ito kapareho ng huling oras? Pagkakita na lang niya na may mali, dali-dali siyang lumabas ng palusot para umalis at pumunta sa banyo. Naglakas loob lamang siya na bumalik pagkatapos naming malutas ang problema. Naiinis na sabi ni Jack Ellen. Hindi ganoong klaseng tao si Gerald. Ipinagtanggol ni Noemi si Gerald bago siya nagpatuloy sa paghanap sa kanya at doon lang, biglang binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Kasabay nito, inilalagay niya ulit ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ayos na ba ang lahat? Kung ang lahat ay naayos na, umalis na tayo ngayon. Tumawag ako para sa 3 taxi at naghihintay na sila sa labas. Mahinang nagsalita si Gerald sa grupo ng mga tao. Tapos tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Nagulat ang lahat sa pribadong silid, lalo na si Alice. Ramdam na ramdam niya ang pintig ng kanyang puso na hindi mapigilan. Tumawag na si Gerald ng 3 taxi para sa kanila. Ipinahiwatig nito na alam na niya na magiging maayos ang lahat. Ito ang kaparehong sitwasyon sa huling pagkakataon ng lihim na naubusan si Gerald sa panahon ng kaguluhan. Nang siya ay bumalik, ang lahat ay nalutas na. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Maaaring ang taong tumawag para humingi ng tulong ay walang iba kundi si Gerald. Paano ito magiging posible? Gerald, huminto ka dyan. Sabihin mo sa amin ang totoo ngayon. Tinabol ka agad ni Alice si Gerald. Sa oras na ito, mayroon ng 3 mga taxi na naghihintay para sa kanila sa labas ng karaoke bar. Tumakbo si Alice papunta kay Gerald habang humihingi siya ng mga sagot. Ang katotohanan? Tanong ni Gerald. Labis siyang nabigo sa Alice at alam niya na imposible para sa kanilang dalawa na maging magkaibigan sa puntong ito. Kaya, bakit siya parating manloloko sa kanya? Tinatanong ko kung ikaw ang tumawag sa telepono at humiling ng tulong. Ikaw ba yun? Labis ang kaba ni Alice sa oras na ito. Ito ay sapagkat naramdaman niya na parang konektado ang lahat. Mula sa mamahaling $55,000 na Hermes bag hanggang sa eksklusibong paanyaya sa Manor, inaanyayahan si Gerald na umupo kasama si Aiden at ang natitirang pangkat, at ang pag-uugali din ng security guard sa Emperor Karaoke Bar ngayon pa lang. Tila umiikot ang lahat kay Gerald. Talaga bang nakuha ni Gerald ang lahat ng mga pabor na iyon dahil lamang sa nailigtas niya ang anak na babae ni Zack? Ano man, hindi ba magkakaroon ng isang oras kung kailan ang bayad ay ganap ng mabayaran? Takot na takot si Alice. Natatakot siya na napupuot siya sa isang mayaman at makapangyarihan sa lahat. Hindi niya alam kung paano harapin ang mga kahihinatnan noon. Ikaw ba iyon? Nag-aalalang tanong ni Alice. Kung inaasahan mong ako ito, kung gayon ako. Kung inaasahan mong hindi ako iyon, hindi ako iyon. Hahaha, walang pakialam na sagot ni Gerald bago siya tumalikod at sumakay sa isa sa mga taxi. Samantala, si Jack Ellen at ang natitirang mga batang babae ay nagkataong narinig din ang pag-uusap nina Alice at Gerald at lahat sila ay nabigla. Ay nako, posible bang ang lahat ng ito ay dahil kay Gerald? Hindi ba siya isang mahirap lamang? Naluluha si Alice sa oras na ito dahil hindi niya alam kung ano pa ang iisipin. Sa wakas, hinailan ni Jack Ellen, Naomi, at ng iba pang mga batang babae si Alice sa taxi. Alice, okay ka lang ba? Mabuting tao si Gerald. Kahit na maaaring siya ay mahirap, siya ay isang napakahusay na tao pa rin. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Kinumbinsi ni Noemi si Alice nang walang magawa. Hindi ako masyadong nag-iisip.
Biglang itinaas ni Alice ang kanyang ulo habang nakatingin kay Naomi at Jack Ellen. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo ngayon? Sinabi ko sa iyo na 70% ng Mayberry Commercial Street ay pagmamayari ng isang batang boss. Sinabi ko pa sa iyo na ang binatang ito ay napakumbaba at mababa ang susi, at kahit na sinubukan kong maghanap, wala ring impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Siyempre naaalala ko. Sinabi mo na ang apelyido ng binata ay Crawford. Tinawag siya ng lahat na G. Crawford, Crawford. Gulat na gulat si Jack Ellen na tila may naisip siya sa puntong ito. Si G. Crawford ba talaga ang Gerald Crawford? Ito, paano ito posible? Lahat ng mga batang babae kasama na si Jack Ellen ay namutla kaagad. Kung si Gerald talaga ang G. Crawford na pinag-uusapan ng lahat, maraming mga bagay ang magiging perpekto. Gayunpaman kung totoo ito, nais ni Jack Ellen na mamatay kaagad. Nais niyang tumama sa pader dahil napuno siya ng panghihinayang. Ang mga batang babae ay palaging ganoon. Alice, sa palagay ko lahat kayo ay nag-iisip ng sobra. Kung si Gerald ay talagang kapareho ni G. Crawford na pinag-uusapan ng lahat, bakit niya ibubuhay ang tulong na natatanggap niya? Mabilis na nasiguro at inalo ni Naomi si Alice nang makita ang namumutla at natakot na ekspresyon ng kanyang mukha. Oo. Pasimpleng tumango si Alice, ngunit nakapagpas na siya. Siya ay mag-iimbestiga at titingnan ang bagay na ito dahil kailangan niyang alisan ng katotohanan. Kabanata 53. Pagkabalik sa dormitoryo, ginugol ni Gerald ang buong gabi na tahimik na tinitingnan ang mga tanong sa pagsubok para sa paksa ng pagsubok. Sa umaga kinabukasan, orihinal na binalak ni Gerald na pumunta sa venue para sa pagsubok na paksa 2. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng isang text message mula sa kanyang kapatid na babae, Gerald, may mas mababa sa 3 araw sa pagtatapos ng buwan. Sinuri ko lang at napagtanto kung gumastos ka lamang ng $55,000 mula sa $3 milyong sa itim na gintong card. Kung hindi mo gugugol ang lahat ng pera sa pagtatapos ng buwan, ang $3 milyong ay mag-e-expire. Nagulantang si Gerald nang mapagtanto niyang katapusan na nigbuwan. Mayroon siyang $3 milyong sa kanyang itim na gintong card, ngunit hindi na niya ginamit ang anumang pera sa card bukod sa $55 milyong na ginamit niya upang bumili ng limitadong edisyon ng Hermes bag. Ayon sa kanyang kapatid na babae, kung hindi niya gagamitin ang pera, ang $3 milyong ay mawawala ng bisa at masayang. Hindi, kailangan niyang gastusin ang kabuuan ng $3 milyong. Labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Gerald nang mapagtanto niyang malapit na ang deadline para sa $3 milyong. Tikas na may ideya si Gerald tungkol sa kung ano ang gusto niyang gastusin sa pera. Nais niyang bilhin ang isa sa kanyang mga paboritong bagay sa mundo. Isang sasakyan. Sa makatuwid, maaga namang bumangon si Gerald bago siya tumungo sa Mayberry Automobile City. Gumala siya at umikot ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Mayroong masyadong kaunting mga mamahaling kotse na nagkakahalaga ng higit sa $1.5 milyong. Bukod dito, ang karamihan sa mga mamahaling tindahan ng kotse ay walang nakahandang stock para sa mga mamahaling kotse. Magkano ang pinakamahal na mamahaling kotse sa iyong tindahan? Mas makakabuti kung makukuha ko ang kotse sa pagtatapos ng buwan sa lahat ng mga nakumpletong form at pamamaraan. Sa oras na ito, huminto lang si Gerald sa isang BMW shop. Gayunpaman, sayang na ang nag-iisang pinakamahal na kotse sa BMW shop na ito na maaaring maihatid at maibigay kay Gerald sa pagtatapos ng buwan ay nagkakahalaga lamang ng $300 hanggang $450,000. Masyadong mura iyon. Kailangan niyang bumili ng hindi bababa sa 7 o 8 sa mga sasakyang iyon upang magamit ang pera sa kanyang itim na gintong card. Gayunpaman, bakit siya bibili ng maraming mga kotse para sa kanyang sarili? Gulat na gulat ang ulo niya. Sir, ito ang pinakamahal na mararangyang car range sa aming shop. Gayunpaman, nais kong magmungkahi na tingnan mo sa halip ang panloob na ginawa na BMW 3 Series. Ang pinakamababang presyo para sa isang kumpleto sa kagamitan na BMW 3 Series ay halos $30,000. Ang sales girl sa BMW shop ay hindi man lang nag-abala na itago ang kanyang paghamak. Hindi lang niya ito ipinakita sa pamamagitan ng kanyang wika. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao na may suot na ganoong murang at casual na damit ay talagang humihiling para sa pinakamahal na kotse sa tindahan. Hindi niya inaasahan na masagasaan ang ganoong manggugulo sa madaling araw. Ang tindera ay medyo nagalit. Kahit na inirekomenda niya sa kanya ang pinakamurang kotse sa tindahan, maaaring hindi niya ito kayang bayaran. $30,000. Napakamura. Kalimutan mo na pupunta ako at tumingin sa ibang lugar. Bamantong hininga si Gerald bago umalis sa shop na may pagkadismaya sa mukha. Damn you!
Nababaliw ka. Napatahimik ang sales girl habang nakatingin kay Gerald na naglalakad palayo sa BMW shop. Kagad pagkatapos, ibinagsak niya ang profesional na ngiti sa kanyang mukha bago nagmura kay Gerald ng hindi seremonya. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na siya ay ituring bilang isang baliw. Gusto lang niyang maghanap ng pinakamahal na mamahaling kotse na mahahanap niya upang maubos niya ang pera sa kanyang card. Sa kabutihang palad sa kanyang patuloy na pagtingin sa paligid, nakakita si Gerald ng isang Lamborghini shop. Ang Lamborghini ay itinuturing na isa sa mga nangungunang tatak para sa mga sports car. Kahit na ang pinakamurang Lamborghini sports car ay magkakahalaga ng higit sa $1 milyong. Noong nakaraan, titingnan lamang ni Gerald ang lahat ng mga sports car na ito sa isang magazine, ngunit ngayon, makakaya niya talagang bumili ng isa para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Gerald na parang nangangarap siya sa oras na ito. Kasalukuyan, mayroong isang sobrang maluho na sports car na ginawa ni Lamborghini na tinawag na Reven 10. Ang pinakamahal at premium na bersyon ng Reven Ion ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2,600,000. Pinakamahalaga, ang Lamborghini shop ay handa ng stock at maaaring maiuwi agad ni Gerald ang kotse. Sa oras na ito, hindi pinansin ni Gerald ang kasuklam-suklam na mukha ng sales girl habang nakaupo siya sa loob ng kotse upang maranasan kung ano ang pakiramdam nito. Mahal ko, ito ang Reven 10. Ang cool na kotse. Bakit hindi tayo umupo sa loob at maranasan kung ano ang pakiramdam? Sa oras na ito, isang batang mag-asawa na magkahawak ang kamay ay naglakad papasok sa shop ng Lamborghini. Ang mag-asawa ay nakasuot ng mga may tatak na damit at kahit sino ay maaaring sabihin na sila ay mayaman mula sa isang solong sulyap. Hindi mo ba sinabi na nais mong pumunta at makita ang Gallardo? Masyadong mahal ang Reven 10. Kahit na ang pinakamurang bersyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2,000,000. Kahit na makita ko o maranasan ito, hindi ko kayang bilhin ito. Sumulyap ang binata sa relo sa pulso habang ngumiti siya ng walang magawa. Okay lang kahit hindi natin bilhin. Nais ko lamang maranasan kung ano ang pakiramdam na umupo sa Reven 10. Ito ang pinakamaluho at mamahaling kotse na ginawa ni Lamborghini. Ang batang babae ay tumugon sa isang coquettish na paraan. Kabanata 54. Ang sales girl na itataboy palayo kay Gerald ay nakatuon na sa mga batang mag-asawa sa ngayon, masasabi niya na nagsusuot sila ng mga branded na damit na nagkakahalaga ng $1,000,000, at tiyak na sila ay nagmula sa isang mayaman at mayamang pamilya. Bukod dito, narito ang batang mag-asawa upang bumili ng Gallardo. Nangangahulugan ito na tiyak na makakaya nilang bumili ng isang Lamborghini ngayon. Naramdaman lamang ng sales girl na si Gerald ay isang mahirap na bata lamang na nakaupo sa loob ng Reven 10 upang makakuha ng kaunting pananaw, at tiyak na hindi niya kayang bumili ng kotse dito ngayon. Makapal talaga ang balat niya. Guwapo, ganda, tunay na may kasiyahan ka. Ang pangalan ko ay Vanessa. Paano kita matutulungan? Magalang na tanong ni Vanessa. Nako, orihinal kaming nagpunta dito dahil nais naming kunin ang Lamborghini Gallardo para sa isang test drive. Gayunpaman, nakita ng aking kasintahan ang Reven 10 at nais na subukang itulak ang Reven 10 sa halip. Kung hindi mo alintana, nais naming magbayad para sa deposito ng test drive, sagot ng binata habang nakangiti siya. Oo, syempre maaari mo itong dalhin para sa isang test drive. Tulad ng para sa deposito ng test drive, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. I will waive it just for you. Kung tutuusin, ang batang mag-asawang ito ay talagang mukhang narito sila upang bumili ng kotse ngayon. Ang sales girl ay maaaring sabihin sa isang solong sulyap na ang relo sa pulso ng binata ay nagkakahalaga ng higit sa $15,000. Mabilis na tumawa si Vanessa sa oras na ito. Ngunit parang may customer sa sasakyan. Sagot ng binata na may mapait na ngiti sa labi. Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Ang lalaking iyon ay hindi isang customer. Hihilingin ko sa kanya na bumaba kaagad sa sasakyan. Alam ng sales girl na kailangan niyang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ngayon. Hanggat mahusay niyang pinaglingkuran ang batang mag-asawang ito, malamang na mapunta sila sa pagbili ng Gallardo na naibenta sa halagang $450,000. Hindi bababasa sila ay magtatapos sa pagbili ng isang ordinaryong Lamborghini. Anumang bagay ay magiging mas mahusay kaysa sa pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras sa kakulangan na ito. Patawarin mo ako, Ginoo. Kung hindi mo bibilhin ang kotseng ito, mangyaring bumaba ka agad sa kotse. Binuksan ni Vanessa ang pinto ng kotse at kinausap si Gerald sa sobrang lamig ng tono. Sa oras na ito, pinag-aaralan pa rin ni Gerald ang loob ng kotse. Gayunpaman, ang order ng pagpapaalis ay naibigay na. Hindi ko sinabi na hindi ko bibilhin ito. Tinitingnan ko lang muna ito. Talagang nagustuhan ni Gerald ang kotse at nais na tingnan ang bawat detalye nito.
Mukha ba akong nagmamalasakit kung bibilhin mo ang kotse o hindi? Tandang padamdam kudlit. Sa pagsulyap ni Vanessa kay Gerald at sa pananamit niya, hindi niya talaga maintindihan kung paano talaga siya magkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa isang Lamborghini shop upang tingnan lamang ang mga kotse. Kahit na talagang nais niyang tumingin sa mga kotse, dapat lamang siyang pumunta sa isang ordinaryong BMW shop, gayunpaman, dahil si Gerald ay nasa Lamborghini shop na, siya ay itinuturing na isang customer, at si Vanessa ay hindi maaaring maging masungit o masama sa kanya. Oh Diyos ko! Bakit ang isang taong tulad nito ay tumingin sa paligid sa isang Lamborghini shop? Nararamdaman ko agad na parang ang mababangarang sports car na ito ay napakababang grade at murang ngayon. Nipatakip ng babaeng nasa braso ng binata ang kanyang bibig ng kanyang kamay habang nagtatakang bulalas nito. Kapwa sila ay nasa napakahusay na kalagayan kanina dahil naramdaman nila na ang mga tao na maaaring makapasok sa isang Lamborghini shop ay pawang mayayaman at makapangyarihang figure sa Mayberry City, tulad ng kanilang sarili. Kahit na hindi sila magkakilala, magkakaintindihan sila at unti-unting magkakaibigan, gayunpaman, hindi nila inaasahan na makita ang isang tulad ni Gerald sa kotse matapos buksan ni Vanessa ang pinto ng kotse. Ang batang mag-asawa ay biglang nabigo. Ito ay lalo na para sa dalaga, at hindi man lang niya inabala na itago ang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha. Oo, Miss Vanessa, ang iyong Lamborghini shop ay talagang napakahinahon sa mga customer nito. Bakit mo hinayaan ang isang tulad nito sa iyong tindahan? Naiisip mong pinayagan mo pa rin siyang umupo sa pinakamarangyang Reventen. Labis ang pagkabigla ng binata at hindi man lang siya nag-abala na tumingin pa kay Gerald. Ito ay dahil naramdaman niya na si Gerald ay hindi mula sa parehong klase at katayuan sa kanya, bukod dito, medyo may galit din siyang nararamdaman. Naramdaman niya na nawawalan siya ng mukha sa harap ng kanyang kasintahan dahil ang isang kakulangan na tulad ni Gerald ay nakaupo sa isang marangyang kotse tulad ng Reventen. Ang dahilan kung bakit dinala niya ang kanyang kasintahan sa Lamborghini shop ngayon ay para lamang siya makapagpamalas. Hindi mapigilan ni Vanessa na makaramdam ng kaunting pagkabalisa nang marinig ang mga salita ng binata. Sa oras na ito, nakatingin pa rin si Gerald sa loob ng kotse at sinusuri niya ang smart console. Lumabas ka ng kotse ngayon. Sigaw ni Vanessa habang inaabot ang kamay at hinawakan si Gerald sa kwelyo nito. Nais niyang hilahin palabas ng kotse si Gerald. Kabanata 55. Nais talagang makuha ni Vanessa ang transaksyon sa negosyo mula sa batang mag-asawa, sa makatuwid, hindi niya namamalayan na gumamit ng kaunting sobrang lakas. Hindi inaasahan ni Gerald na si Vanessa ay maging masungit at magaspang sa kanya. Sa oras na ito, aksidenteng nabunggol niya ang ulo sa kotse at napakasakit nito. Kung tatanggi kang lumabas ng sasakyan, tatawag ako para sa seguridad kaagad. Sigaw ni Vanessa habang nakasimangot. Lumabas ng sasakyan si Gerald habang nakahawak siya sa ulo niya. Di asterisk man ito. Talagang hindi niya inaasahan na mahihila siya palabas ng kotse ng babaeng ito nang pinagmamasdan niya pa rin ang loob ng kotse. Pumunta ako dito upang bumili ng kotse kaya bakit hindi ko ito tingnan? To be honest, hawak ni Gerald ang galit niya noon. Bumili ka ng sasakyan. Anong uri ng kotse sa palagay mo makakaya mong bilhin mula sa aming tindahan? Pinayagan lang kita na pumasok upang tingnan ang mga kotse, ngunit sa palagay mo ay kabilang ka talaga ngayon. Napakamasungit at malamig si Vanessa kay Gerald sa pagtatangka na aliwin ang batang mag-asawa na nakatayo sa likuran niya sa oras na ito. Ang kaguluhan ay nakakuha ng pansin ng maraming mga nanunood sa paligid ng automobile shop. Gayunpaman, ang batang mag-asawa ay hindi tapos na magreklamo. Asawa, yamang ang dukha na iyon ay nakaupo sa loob ng isang Lamborghini, ayoko nang bumili ng isang Lamborghini. Ito ay isang pagkabigo. Ang dalaga ay nagpatuloy sa pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Ang Reventen ay tiyak na hindi isang kotse na kayang bilhin nila, gayunpaman, sapat din ito kung makakaya nilang bilhin ang Gallardo. Sa katunayan, naramdaman ng babae na nakakahiya kung hindi niya naranasan at subukan ang pagsubok sa sikat na marangyang kotse na ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ay may walang kabuluhang panig sa kanilang sarili. Hindi mahalaga kung sila ay mayaman o mahirap, tila na hindi nila maiisip ang kanilang kamangha-mangha kung hindi nila minaliit ang iba. Bahagyang yumuko si Vanessa sa harap ng binata at babae. Paumanhin, hahawakan ko kaagad ang bagay na ito. Totoong pinagsisisihan niya na pinapayagan ang matitipid na iyon na makapasok sa kanilang Lamborghini shop. Nang lumingon si Vanessa ay napagtanto niyang umalis na si Gerald. Gayunpaman, hindi siya naglalakad papunta sa pintuan, sa halip, diretso siyang patungo sa silid ng manager. Iyon ang silid ng manager. Ano ang sinusubukan mong gawin? Bumalik ka rito. Sigaw ni Vanessa habang tinatapakan ng galit ang mga paa.
Ano ang gusto niya? Una, sinubukan niyang magdulot ng kaguluhan dito, at pagkatapos lumikha ng isang serye ng mga problema, ang pangunahing problema ay ang kanyang sarili. Ngayon, natitiyak ni Vanessa na pupunta si Gerald sa tanggapan ng manager upang iulat siya. Sa ilalim ng presyon mula sa customer, tiyak na sisisihin siya ni manager sa nagdulot ng labis na kaguluhan. Gayon din, magiging kakilakilabot kung hindi niya maisil ang pakikitungo sa mag-asawang ito ngayon. Gayunpaman, huli na para sa kanya na habulin si Gerald ngayon. Sa oras na ito, naglakad na si Gerald papasok sa opisina ng manager. Miss Vanessa, huwag kang mag-alala. Siguradong bibili kami ngayon ng Gallardo. Kahit na talagang iulat ka ng lalaking iyon, may paraan ako upang matiyak na hindi ka parusahan ng manager mo. Napangisi ang binata habang nagsasalita. Salamat sir. Mabilis na yumuko si Vanessa upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kasabay nito, hinihimas pa rin ni Gerald ang sumasakit na ulo habang papasok sa loob ng opisina ng manager. Mayroong isang nasa edad na lalaki na maingat na pinag-aaralan at sinusuri ang ulat ng mga benta sa taon sa tanggapan sa oras na iyon. Bahagya siyang natigilan nang makita si Gerald na naglalakad papasok sa kanyang opisina. Pagkatapos nito, tumayo siya kaagad. Ang binata na ito ay hindi nagbihis ng isang mahusay na pamamaraan, ngunit bilang tagapamahala ng tindahan, kailangan niyang magkaroon ng isang pambihirang pagpipigil. Bukod dito, hindi maiwasang mapansin ng nasa katanghaliang lalaki ang talas ng mga mata ng binata. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na maging labis na walang kabuluhan. Sir, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Pumunta ako dito upang bumili ng kotse, ngunit tumanggi ang sales girl mo na tingnan ako sa loob ng kotse. Gumamit pa siya ng karahasan sa akin. Ito ba ang ugali ng serbisyo na mayroon ang mga empleyado ng iyong shop? Diretsong humarap si Gerald sa manager. Upang maging matapat pagkatapos ng pagpindot sa isang pader pagkatapos ng iba pang ngayon, si Gerald ay nagsisimulang makakuha ng isang medyo naiinip. Lalo siyang nalungkot at napahiya nang madrag siya ng sales girl ng kotse ng lakas. Pinakamahalaga, kailangan niyang bumili ng kotse ngayon. Ganoon ba? Sir, maaari bang malaman ko kung aling kotse ang iyong interes? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa edad na at may karanasan, at masasabi niya sa isang sulyap na ang isang tao na bihis ng gaanong casual ay karaniwang hindi makakayang bumili ng isang Lamborghini. Sa makatuwid, ito ay normal at walang labas sa karaniwan kung ang tindera ay hinamak at minamaliit siya. Sa makatuwid, ipinalagay ng manager na narito lamang si Gerald upang gumawa ng isang ulat dahil nais niyang isave ang mukha. Iyon ang dahilan kung bakit kaagad tinanong ng manager si Gerald kung aling kotse ang gusto niya. Ang Reventon sports car na nagkakahalaga ng $2,600,000. Magaan na sagot ni Gerald. Hahaha. Sir, ang kotseng iyon. Panipi. Kabanata 56. Smack. Bago pa natapos ng katanghaliang lalaki ang kanyang pangungusap, inilagay agad ni Gerald ang kanyang itim na gintong card sa mesa. Pagkuha nito, tiningnan ng mabuti ng manager ang itim na gintong card at nagbago kaagad ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinaw na alam niya ang tungkol sa itim na gintong card. Iilan lamang sa mga tao sa mundong ito ang maaaring kayang pagmamayari ng card na ito. Mayroong karaniwang isang balanse ng humigit kumulang na $3,000,000 sa itim na gintong card. Hindi ba higit pa sa sapat iyon para mabili ko ang Reventon? Casual na tanong ni Gerald. Oo, natural na higit pa sa sapat na pera. Gayunpaman kahit na siya ay tumutugon sa tanong ni Gerald, ang may edad na manager ay medyo may pag-aalinlangan pa rin sa ngayon. Hindi mahalaga kung paano niya ito tignan, ang taong nakatayo sa harapan niya ay hindi mukhang ang may-ari ng itim na gintong card na ito. Maaari ba niyang kunin ang card na ito? Kagad pagkatapos nito, ipinakita ng lalaking nasa edad ang isang paumanhin ng ngiti kay Gerald. Pagkatapos binuksan niya kaagad ang isang aparato bago isinalin dito ang itim na gintong card. Sa isang iglap, isang hanay ng mga mensahe ang lumitaw sa kanyang computer. Ano ang iyong pangalan, Ginoo? Kaaya-aya at magalang na tinanong ng nasa katanghali ang tagapamahala. Gerald Crawford. Ginoo. Crawford, humihingi ako ng paumanhin para sa sobrang pagiging mapagmataas kanina. Patawarin mo ako sa aking pag-uugali. Kaagad na magsalita siya, naglakad-lakad sa paligid ng mesa si Gerald bago yumuko ng harapan sa kanya. Ang pangalan ko ay Wilson at buong puso kong paglilingkuran, G. Crawford. Sumabog na si Wilson sa malamig na pawis matapos kumpirmahin ang may-ari ng itim na gintong card at ang pagkakakilanlan ni Gerald. Ang binata na nakatayo sa harapan niya ay talagang may-ari ng gintong itim na card kahit na bihis ang suot niya. Dapat siyang magmula sa isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya. Ito ay isang kotse lamang na nagkakahalaga ng halos $2,250,000.
Alam ni Wilson na bilang may-ari ng itim na gintong card tiyak na makakayang bumili si Gerald ng kotse na nagkakahalaga ng $15 milyong kung gugustuhin niya. Damn it! Alin sa mga sales girls na talagang may masamang pag-iingat na nasaktan ng isang napakalakas na tao. Tandang padamdam panipi, nais kong ayusin ang lahat ng mga dokumento at pamamaraan kaagad dahil balak kong dalhin sa bahay ang Reventon na ito ngayon. Salamat sa problema, Manager Wilson. Magalang na kinausap ni Gerald si Wilson dahil nakita niyang medyo maganda ang ugali ng manager. Pagkatapos tumalikod si Gerald at lumabas ng kanyang opisina. Oo, tiyak, G. Crawford. Pinahid ni Wilson ang pawis sa noo bago niya kinuha ang itim na card na ginto sa kanyang kamay at nakipag-ugnay sa financial manager. Nang lumabas si Gerald sa opisina ng manager, ipinapakita pa rin ni Vanessa sa batang mag-asawa ang Reventon. Kahit na alam niya na ang batang mag-asawa ay hindi kayang bumili ng kotse, bilang isang potensyal na customer, natural na pinaglilingkuran sila ni Vanessa sa abot ng kanyang makakaya. Gumugol pa siya ng oras upang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng mga tukoy na detalye ng kotse. Wow! Asawa! Ang kotseng ito ay talagang sobrang cool at kamangha-mangha. Hindi nakakagulat kung bakit ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng $2,600,000. Asawa, kailan natin kayang bilhin ang kotseng ito? Tanong ng babae habang nakaupo sa loob ng Reventon, malinaw na nagmamahal na sa sports car na ito. Ang panlabas na hitsura ng kotse ay napakalamig na, ngunit ang loob ng kotse ay mas kahanga-hanga. Ito ay ganap na automatiko, matalino at mayroon itong lahat ng mga nangungunang mga setting ng karangyan na itinakda dito. Hindi mapigilan ng babae na mapasigaw sa tuwa. Bueno, hihintayin mo akong magmana ng lahat ng pag-aari ng aking pamilya mula sa aking ama. Sagot ng binata na may isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha. Wala akong pakialam, asawa. Gayunpaman, nais kong pagmamayari ang sports car na ito balang araw. Asawa, tingnan mo. Naruroon ang taong walang halaga na iyon upang tumingin muli sa sports car. Ang babae ay nagsimulang magreklamo sa isang coquettish at spoiled na pamamaraan. Nang siya ay lumingon, napansin niya na si Gerald na umalis kanina ay bumalik na. Bukod dito, sinusuri pa niya ang mga headlight ng kotse ngayon din. Sa oras na ito, nakita din ni Vanessa at ng binata si Gerald na nakatayo malapit sa Reventon. Si Vanessa ay naging labis na pagkabalisa sa oras na ito. Hoy! Ano na naman ginagawa mo dito? Hindi ko ba hiniling na umalis ka na? Naiisip mo ba na matatakot ako sa iyo dahil lamang sa isinumbong mo ako sa aking tagapamahala? Sakto. Ang ilang mga tao ay masyadong walang kabuluhan para sa kanilang sariling kabutihan. Hindi nila alam ang kanilang sariling lugar. Tuldok-tuldok. Ang sabi ng binata habang itinataas ulit ang relo. Malamig na tiningnan ni Gerald si Vanessa habang sinabi niya, Miss, ang saklaw ng iyong trabaho ay hindi lamang nakapaloob sa industriya ng pagbebenta, ngunit nasa industriya ka rin ng serbisyo. Kung nalaman mo isang araw na ang taong iyong sinusubukan mong itaboy ay talagang isang bagay ang iyong pinakamalaking customer, hindi mo ba ikakahiya ang iyong sarili? Hahaha, ikaw ay isang nakakatawa at nakakatawa na tao. Batay sa iyong kakayahan. Magaling. Hihintayin ko ang darating na araw. Ngayon, maaari mo bang iwanan ang shop na ito kaagad? Tinitigan ni Vanessa si Gerald na para bang siya ay may isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Ang paghamak at pagkasuklam sa kanyang mga mata ay maliwanag, tumango si Gerald nang walang magawa bago niya sinabi, hindi mo kailangang maghintay para sa darating na araw. Mapapahiya mo na ang sarili mo ngayon. Ginoo, Crawford, tinawag ko na ang lahat ng nauugnay na mga tauhang pampinansyal na makukumpleto ang lahat ng mga pamamaraan ng form at dokumentasyon para sa iyo. Ipinapangako ko na talagang makakakuha ka ng iyong kotse ngayon. Sa sandaling iyon pinangunahan ni Manager Wilson ang isang pangkat ng mga tao na kasama niya, at bitbit nila ang lahat ng mga uri ng malalaki at maliliit na instrumento habang sila ay nagmamadali patungo kay Gerald. Ang mga mata ni Vanessa ay nanlaki sa pagkabigla, at ang batang mag-asawa na nakatayo sa gilid ay nagkaroon din ng hindi makapaniwalang tingin sa kanilang mga mukha habang nasasaksihan nila ang eksena sa harap nila. Kabanata 57. Manager Wilson, anong nangyayari? Si Vanessa ay hindi makapag-react ng sandali. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang likas na maaring gumawa siya ng isang bagay na makakapagsisisi sa kanya habang buhay. Kaya't nagmamadaling sumulong si Vanessa habang tinanong niya ang manager. Lumayo ka sa aking paraan ngayon. Hahayaan ko na ito sa iyo mamaya. Pinagsabihan ni Wilson si Vanessa nang masulyap ang tingin nito sa kanya. Sa oras na ito, ang tagapamahala ng pananalapi at ang clerk ng paghawak ay pumasok din sa likuran niya, at lahat sila ay nakatingin kay Gerald na may isang magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tulala si Vanessa. Totoong naisip niya na si Gerald ay walang anuman kundi isang kahabag-habag na tagumpay.
Ipinalagay niya na si Gerald ay nagpunta lamang dito upang tingnan ang Lamborghinis na hindi niya kayang bumili. Sa makatuwid sa pagsisikap na huwag mapahamak ang batang mag-asawa na talagang kayang bumili ng isang Lamborghini, hindi nag-atubili na sakta ni Vanessa ang batang ito na sa palagay niya ay isang mahirap. Ngunit paano maaaring gawin ng isang mahirap ang kanyang manager na kumilos sa ganitong paraan? Bibili ba talaga siya ng Reventon? Oh Diyos ko, gaano siya yaman? Nagulat ang batang mag-asawa sa sandaling ito. Pakiramdam ng binata ay parang pinahiya siya. Manager, payuhan ko kayo na alamin na ako ang iyong totoong customer. Oo, bibili kami ngayon ng Gallardo mula sa dalagang ito. Kung ipagpapatuloy mo ang tretuhin mo siya ng ganito, baka magbago ang aming isip at pipiliing hindi na bumili mula sa iyong shop. Sigaw din ng babae habang sinusubukan nitong magsalita para kay Vanessa. Wala akong pakialam kung nais mong bumili ng kotse sa amin o hindi. At ikaw, babae, sino ang nagpahintulot sa iyo na umupo sa loob ng Reventon? Nais kong umalis ka sa kotseng iyon ngayon din. Sa oras na ito, iniisip ni Wilson sa kanyang sarili na ang batang mag-asawang ito ay nobody's kumpara sa may-ari ng isang itim na gintong card. Nakaupo ang dalaga sa driver's seat sa loob ng Reventon habang sinusubukan niyang maranasan kung ano ang pakiramdam. Ako, namumutla ang kanyang pambabae na mukha nang marinig niya ang pagpapaalis sa utos ni Wilson. Umiti si Wilson bago siya tumingin kay Gerald at sinabing, Mr. Crawford, tingnan mo. Susunod, alam ni Gerald na tinatanong niya kung maaari ba silang magsimula sa mga formalidad. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang siya habang kinukuha ang itim na gintong card sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinuro ni Gerald ang itim na gintong card sa sensor sa kagamitan bago niya direktang na-input ang kanyang password. Ding! 2,700,000 dolyar ang na-credit. Agad na tumunog ang isang prompt ng system. Ano? Doon at doon lahat ng naruroon kasama ang lahat ng iba pang mga tao na nakatingin sa mga kotse sa Lamborghini shop ay nagulat. Ang kabataang ito ay gumastos lamang ng 2,700,000 dolyar upang bumili ng pinakamahal na mamahaling sports car na ginawa ng Lamborghini. Malupit. Sino ang binatang ito? Ang itsura at suot niya ay mukhang shabby. Akala ko dito lang siya napunta upang tumingin-tingin. Oh Diyos ko, sino ang aasahan na siya ang magiging tunay na deal sa halip? Mukha lang siyang estudyante sa kolehiyo. Sa palagay mo na panalunan niya ang lahat ng perang iyon mula sa loterya. Oh Diyos ko, gaano siya nanalo? Hindi dapat mas mababa sa 15,000,000 dolyar. Ay nako, iniisip ko kung may girlfriend na ang binata na iyon o wala. Kung hindi man, ipakikilala ko sa kanya ang aking kapatid. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa Lamborghini shop sa oras na ito at lahat ay nakatuon ang kanilang pansin kay Gerald. Ramdam ni Gerald na namumula ang mukha. Sa kabilang panig, napahiya ang batang mag-asawa na hindi nila alam kung ano ang gagawin o kung saan talaga itatago ang kanilang mga mukha. Ang kotseng binili lang ni Gerald ay madaling nagkakahalaga ng 6 na Gallardos. Sinubukan pa nilang paalisin si Gerald palabas ng Lamborghini shop hindi pa nakakaraan at hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting hiya habang iniisip nila ito. Madam, mangyaring gumawa ka ng paraan para sa akin. Gusto kong tingnan ulit ang loob ng aking sasakyan. Naglakad si Gerald papunta sa pintuan ng kotse habang pinagmamasdan ang dalagang walang tigil na lumabas sa sasakyan. Ako. Talagang nais niyang subukan drive ang kotse at ilabas ito sa kalsada. Kapag nangyari iyon, tiyak na ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Iyon lang ang gusto niya. Ang atensyon at inggit ng bawat isa. Gayunpaman, kayang bilhin ng kanyang kasintahan ang isang Gallardo. Totoong namamatay siya sa inggit sa oras na ito. Mabilis na tumakbo ang dalaga mula sa Lamborghini shop dahil sa sobrang pakiramdam niya ay nahihiya siya. Naghihintay ang lahat para matapos si Gerald sa pag-inspeksyon sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin si Gerald sa pagtingin sa loob ng kanyang sasakyan at siya ay lumabas ng kotse. Kabanata 58. Sa oras na ito, tapos na rin si Wilson sa lahat ng mga dokumento sa pag-verify at paglilipat. Ginoo Crawford, ito ang iyong susi ng kotse at ang aking card ng negosyo. Mula ngayon mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa akin para sa anumang bagay kung mayroon kang anumang mga espesyal na kahilingan. Kahit na wala itong kinalaman sa mga kotse, palagi kang maaaring humingi ng tulong sa akin. Magalang na sinabi ni Wilson, ito ay dahil mas malaki ang kahulugan sa kanya ni Gerald kaysa sa isang regular na customer na bumibili ng kotse. Alam niya na si Gerald ay nagmula sa isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya. Naramdaman ni Wilson na hindi siya mawawala kung nakikilala niya si G. Crawford. O sige, salamat Manager Wilson. Sa totoo lang, may isang bagay na nais kong tanungin sa iyo kung hindi ito masyadong gulo, Manager Wilson.
Nakangiting sabi ni Gerald. Opo, pakiusap. Bigyan mo lang ako ng mga tagubilin mo. Mangyaring maaari kang makakuha ng isang taong makakatulong sa akin na ibalik ang kotseng ito. Hahaha, sa totoo lang, hindi pa ako nakakakuha ng lisensya sa pagmamaneho, ay. Kung iyon ang kaso, gagawin ko ito para sa iyo kaagad. Ginoo, Crawford, bakit hindi ko ibalik ang kotse para sa iyo? Ginoo, Crawford, maibabalik ko rin ang kotse para sa iyo. Nakuha ko na ang aking lisensya sa pagmamaneho ng higit sa 2 hanggang 3 taon. Ginoo, Crawford, saang paaralan sa pagmamaneho ang pinag-aaralan mo? Kagad pagkatapos mahulog ang kanyang mga salita, isang pulutong ng mga tao ang mabilis na natipon sa paligid ni Gerald habang hinawakan nila ang kanyang mga braso ng galit. Patuloy nilang tinanong si Gerald tungkol sa kung aling universidad ang pinag-aaralan niya at sa aling paaralan sa pagmamaneho ang kinukuha niya. Si Gerald ay prevaricated sa kanyang mga sagot. Sa kasamaang palad, si Wilson ay napakatalam at alerto at mabilis siyang nagalok na personal na ibalik si Gerald. Sa oras na ito, nakatayo si Vanessa sa may pintuan habang sinulyapan niya si Gerald at ang dami ng tao. Nakakagat siya sa labi, puno ng panghihinayang. Talagang hiniling niya na masampal niya ang mukha niya. Talagang tiningnan niya at hinamak ang isang tao, ngunit hindi inaasahan, ang taong iyon ay naging totoong hari. Hindi mapigilan ni Vanessa na dumapa sa lupa habang iniisip ang mga kilos niya. Tiyak na tapos na ang kanyang career. Gayunpaman, hindi hiniling ni Gerald kay Wilson na ihatid siya pabalik sa campus. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang cool at marangyang Lamborghini. Kahit na sa pagmamaneho nila sa kalsada, maraming tao na ang nakatingin sa kanyang sasakyan. Kung ihahatid niya ang kotseng ito papasok sa campus, siguradong maaakit niya ang sobrang pansin. Iyon ay magiging masyadong mataas na profile. Pakiramdam nito ay parang sinusubukan ni Gerald na ipakita ang kanyang kayamanan. Kinamumuhian ni Gerald ang mga taong mayabang at mas nasiyahan sa pagpapakita ng kanilang kayamanan. Sa makatuwid, tinanong ni Gerald si Wilson na ay parada ang kanyang kotse sa isang car park na matatagpuan na hindi masyadong malayo mula sa kanilang campus. Pagkatapos tinanong niya si Wilson na sumakay ng taxi pabalik sa Lamborghini shop. Nako, bumili si Gerald ng kotse ngunit nahihiya siyang magmaneho nito. Ito ay talagang napakatawa. Gayunpaman, nasiyahan si Gerald sa kotseng ito at naramdaman niya na parang nangangarap siya. Matapos maitabi ang susi ng kotse, naramdaman ni Gerald na medyo nauuhaw at nagpas siyang magtungo sa tindahan sa tabi ng campus upang bumili ng isang tasa ng milk tea. Kung wala kang cash sa iyo, maaari mong gamitin ang elektronikong pagbabayad sa halip. Pasensya na, boss. Patay na ang aking cellphone at nakalimutan kong dalhin ang aking wallet dito. Kung hindi man, maaari mo ba akong payagan na iwan muna ang mga tasa ng milk tea? Babalik ako sa dormitoryo upang kunin ang aking pitaka bago ako bumalik upang kunin ang mga milk tea. Pagkarating ni Gerald sa shop, nakita niya ang isang batang babae na may hawak na isang bag ng milk tea habang kausap niya ang boss. Tila na napagtanto lamang ng batang babae na hindi niya inilabas ang kanyang pitaka pagkatapos niyang matapos ang pagbili ng milk tea. Bukod dito, ang kanyang cellphone ay wala ng baterya at hindi rin siya maaaring magbayad gamit ang elektronikong pagbabayad. Ito ay talagang nakakahiya. Gayunpaman, matapos tingnan ang profile ng dalaga, medyo nagulat si Gerald. Ha, siya ba ito? Medyo nagulat si Gerald, siya ang batang babae na nakilala niya nang inatasan siya ni Whitney na linisin ang auditorium sa huling pagkakataon. Sa oras na iyon, aksidenteng nadumihan ni Gerald at nadungisan ang kanyang puting sapatos nang siya ay masyadong engrossed sa pagsasalita ni Victor tungkol sa pagbili ng kotse. Maalala siya ni Gerald dahil hindi lang siya maganda, ngunit hindi rin siya mapanghusga, hindi tulad ni Whitney. Napakadumir niya at mabait. Sa makatuwid, nagkaroon ng isang malalim na impression sa kanya si Gerald. Naalala niya rin ang pangalan nito ng malinaw. Mila Smith. Batang kapatid, huwag gumawa ng ganitong klaseng biro. Pumili ka ng 6 na tasa ng milk tea ng sabay-sabay at kumuha pa ng kaunting sip-sip ng isa sa mga milk tea. Kung iniiwan mo ang mga ito dito at hindi bumalik para dito, ano ang dapat kong gawin sa lahat ng mga milk tea? Tandang padamdam. Kanino ako dapat mangolekta ng pera kung gayon? Miss, nagpapatakbo lamang ako ng isang maliit na negosyo dito. Kaya, mangyaring huwag pahirapan ang mga bagay para sa akin. Walang magawa ang sinabi ng lalaking amo sa loob. Sa oras na ito, si Mila ay may labis na pagkabalisa na ekspresyon sa kanyang mukha habang frantically niyang pinunasan ang pawis sa noo. Magkano po yan, babayaran ko siya. Tulad ng nararamdamang sobrang pagkalabo ni Mila, may biglang tumunog sa likuran niya, huminga ng maluwag si Mila bago siya lumingon upang tingnan kung sino ang sumagip sa kanya. Pagkakita niya kay Gerald ay ngumiti siya ng hindi inaasahan. Ikaw? Oo. Para bang nagkita tayo ulit? Ngumiti si Gerald at hindi mapigilan ang pamumula ng kanyang mukha.
Kabanata 50. Maraming salamat sa iyong tulong. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan kong ilabas ang aking pitaka. Sambit ni Mila habang nakangiti. Hindi niya diretsyong tinanggihan ang alok ni Gerald na magbayad para sa kanya at siya din ay magalang. Napakabait at mapagbigay niyang dalaga. Medyo nagulat si Mila na nasagasaan si Gerald ngayon. Gayunpaman, nagkaroon ng malalim na impression si Mila kay Gerald matapos na masagasaan siya sa auditorium sa huling pagkakataon. Naalala niya na ang mag-aaral na ito ay naging walang pakialam at hindi naapektuhan kahit na ang lahat ay pinagtatawanan at pinahiya siya sa oras na iyon. "You are welcome," sagot ni Gerald habang nakangiti. "Huwag kang mag-alala, ibabalik ko talaga sa iyo ang pera sa oras na makuha ko ang wallet ko. Nga pala, mayroon ka bang isang electronic wallet? Kung mayroon ka, maililipat ko ang pera sa iyo sa pamamagitan ng elektronikong pagbabayad ng direkta." Tuldok-tuldok. Oo. Hindi rin nagtulak pabalik-balik si Gerald. Kahit na ang batang babae na nauna sa kanya ay napakaganda at napakasaya pa rin ang pagpupulong. Bukod dito, wala siyang ugali ng pagbugbog sa paligid ng palumpong. Sa ilalim ng normal na pangyayari, ang anumang iba pang ordinaryong tao sa sitwasyong ito ay tiyak na igiit na ang batang babae ay hindi na kailangang ibalik ang pera at maaari lamang itong kunin bilang paggamot sa kanila. Marahil susubukan pa nilang yayain siya sa hapunan at subukang makipagkaibigan sa kanya o tulad nito. Gayunpaman, si Gerald ay may isang napaka-straight character at palaging ganito. Dahil nais ni Mila na ibalik ang pera sa kanya, wala siyang dahilan upang tanggihan ang kanyang hiling. "Babalik ako sa aking dormitoryo ngayon at ilipat ang pera pabalik sa iyo mamayang gabi. Salamat sa iyong tulong ngayon. Ang pangalan ko ay Mila Smith. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford." Sagot ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos nito, kumaway si Mila kay Gerald bago siya umalis ng nagmamadali. Siya talaga ay napakaganda, ungol ni Gerald sa sarili habang nakatitig sa likuran niya. Hoy! Kailan siya naging ganito koloko? May isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, lumingon si Gerald at kinuha ang kanyang milk tea bago siya nagpasyang maglakad patungo sa kanyang kotse at pahalagahan ito ng kaunti. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumili siya ng kotse para sa kanyang sarili, at hindi niya kailanman pinapangarap na sana ay pagmamayari niya ang kotseng ito. Sa makatuwid, siya ay labis na nasasabik. Wow! Halika at tingnan ito. Anong klaseng sasakyan ito? Diyos ko! Ito ay isang Lamborghini sports car. Sobrang astig talaga. Ang kotse na ito ay dapat na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, tama ba? Ito ang Raven 10. Isa ito sa pinakamahal na mamahaling sports car ng Lamborghini. Ang presyo ay higit sa 2.5 milyong dolyar. Wow, siya ay dapat na isang napakapayaman na tao. Nang dumating si Gerald sa kanyang kotse, laking gulat niya nang makita na maraming tao na ang nakapalibot sa kanyang sasakyan sa oras na ito. Karamihan sa kanila ay mga babae, ngunit mayroon ding ilang mga lalaki doon. Lahat sila ay nakatingin sa kanyang kotse na may pagkamangha, at lahat ay nagkakaroon din ng masigasig na talakayan tungkol sa kotse. Marami sa mga batang babae ang labis na naaakit sa kotse, at ang kanilang mga mata ay nagningning habang nakatingin sa kotse. Wow! Ang cool na sports car na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 2.5 milyong dolyar. Handa akong mamatay kung makaupo lamang ako sa kotseng ito ng ilang sandali. Hindi ko maiwasang magtaka kung aling mayaman ang nagmamay-ari ng kotseng ito. Mayroon bang isang mayamang tao sa Mayberry University? Kung meron man, gugustuhin ko talagang maging girlfriend niya. Halika, bilisan mo at kumuha ako ng litrato. Gusto ko talagang kumuha ng litrato kasama ang sasakyan. Pag-click. Patuloy na tumunog ang tunog ng mga shutter ng kamera. Ang ilang mga batang babae ay nais ding kumuha ng litrato kasama ang kotse, ngunit nahihiya silang gawin iyon. Bukod dito, hindi lamang sila nakatingin sa kotse, ngunit sinusunod din nila ang kanilang paligid sa oras na ito. Nais ng lahat na alamin kung sino ang may-ari ng kotseng ito. Nais nilang malaman kung ito ay kabilang sa isang lalaki at kung siya ay isang mag-aaral mula sa Mayberry University. Kung siya ay kapwa mag-aaral, nais nilang sakupin ang pagkakataong lumapit sa kanya. Marahil ang mayayamang taong iyon ay magugustuhan sa kanila. Aba, patawarin mo ako. Can you let me pass? Napakamot sa ulo si Gerald nang napagpasyahan niyang kagatin ang bala at diretso ang lakad papunta sa kotse niya. Umalis ka dito. Bakit mo sinusubukan na pigain? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulak si Gerald ng isang napaka-frustrated na batang babae. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang pagtaas ng galit sa kanyang puso. Aba naman, ni hindi ka humingi ng pahintulot sa akin at naglakas loob ka na umupo sa tuktok ng aking sasakyan. Sino ka sa tingin mo? Tingnan mo ang taong ito. Siya ay tulad ng ad asterisk. Talagang papalapit siya upang kumuha ng litrato ng kotse.
Hindi ba siya nakakadiri? Hahaha. Sa palagay ko sinusubukan niyang samantalahin ang sitwasyon sa ngayon. Malamang sinusubukan niyang maghanap ng isang babae dahil maraming mga magagandang batang babae dito. Hindi pa ako nakakita ng mas nakakainis na tao sa buhay ko. Mabuti kung dumating ang may-ari ng Lamborghini at makita ang isang grupo ng mga magagandang batang babae dito. Gayunpaman, isipin lamang kung ano ang iisipin niya kung nakita niya ang isang nakakasuklam na batang lalaki sa harap ng kanyang kotse. Kakaiba kung hindi siya nagalit. Pagkatapos ang grupo ng mga batang babae ay mabilis na kinuha ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-snap ng kanilang mga larawan kasama ang Lamborghini. Tingnan mo, bakit maraming tao ang natipon doon? Panipi, Kabanata 6 na po. Tila na parang may isang mayamang batang lalaki sa aming universidad ngayon. Bumili lang siya ng Lamborghini Reventon sports car. *Man 8. Ang kotseng iyon ay nagkakahalaga ng halos 1.5 hanggang 2 higit sa milyong dolyar. Tara na at tingnan natin. Marahas na tinulak palabas si Gerald ng ilang batang babae, at sa oras na ito, mas maraming tao ang tumatakbo papunta sa kanyang sasakyan. Naramdaman ni Gerald na tuluyan ng walang magawa. Kung nais niyang bigyan sila ng sampal sa kanilang mga mukha ngayon, maaari lamang niyang alisin ang mga susi ng kotse sa kanyang bulsa at direktang may unlock ang kanyang sasakyan. Gayunpaman si Gerald ay walang ganoong klaseng ugali, lalo na't wala sa harap ng napakaraming tao. Hindi inaasahan, ang pagpark ng kotse dito sa parkingen ng kotse ay may halos parehong epekto sa pagpapahinto ng kotse ng direkta sa harap ng pasukan ng universidad. Tumingin sa paligid niya si Gerald at nagpasyang maghintay pa siya hanggang sa tuluyan ng walang laman ang paradahan ng kotse bago niya ilipat ang kanyang sasakyan sa ibang lugar. Iyon lamang ang paraan. Nako, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Kaya't itinabi ni Gerald ang kanyang mga susi ng kotse bago siya tumalikod at umalis sa paradahan ng kotse. Matapos maglakad ng ilang hakbang, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa isang kakaibang hindi kilalang numero. Sinagot agad ni Gerald ang tawag. Gerald, di ba? Nakalimutan kong ipaalam sa iyo kaninang umaga na pupunta ka sa North Playground ng 1:00 ng hapon upang magsanay ng paksa pangalawang. Ang isang boses ng isang babae ay mahinang tunog sa kabilang dulo ng linya. Nang matapos na siya sa pagsasalita, binabanan niya kaagad ang telepono. Kakailanganin niyang makuha ang paksa 1 sa susunod na araw kaya't hindi nakapagtataka kung bakit niya naisa sa buhay ang paksa pangalawang ngayon. Ano man ang malamig at bastos na ugali ng tumatawag, nagmadali si Gerald sa North Playground dahil nais niyang makuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating siya sa lokasyon. Nagsimula na ang pagsasanay sa larangan. Sa oras na ito, isang nagtuturo na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw ay nagtuturo sa isang mag-aaral kung paano ay reverse ang isang kotse. Marahil ay may tungkol sa 11 tao na naghihintay sa linya sa oras na ito. Ito ay pinaghalong mga lalaki at babae, ang lahat ay nakatayo sa gilid habang pinapanood ang tagubili na gumagabay sa mag-aaral sa kung paano magmaneho at hawakan ng maayos ang kotse. Damn it! Si Gerald talaga. Seryoso ba siyang matututo kung paano magmaneho? Habang si Gerald ay naglalakad patungo sa karamihan ng mga tao, isang kapwa babaeng mag-aaral ang agad na nagtakip ng kanyang bibig sa pagtataka, isang hitsura ng hindi paniniwala ang nakapalit sa kanyang mukha. Hahaha. Kaya, ano ngayon? Sinabi ko na sa iyo na siya yun. Queen, talo ka sa pusta. Kailangan mong kumain ng hapunan kasama ko ngayong gabi. Sa oras na ito, isang batang lalaki ang ngumiti habang siya ay tuwang-tuwa na bulalas. Ay, hindi na mabilang. Hindi naman iyon binibilang. Sino ang mag-aakalang darating si Gerald at kumuha ng pagsubok sa pagmamaneho? Ito ay simpleng hindi masyadong lohikal. Nathaniel, sa palagay ko nakipagpusta ka lang sa akin dahil alam mo na nag-sign up si Gerald para sa araling ito sa pagmamaneho. Nagsinungaling ka sa akin. Agad namang gumanti ang batang babae na nagngangalang Queen. Ang bagay ay nakita nila ang pangalan ni Gerald sa listahan ng mga mag-aaral nang dumating sila para sa kanilang aralin sa pagmamaneho. Ang dalawa sa kanila ay naglagay ng pusta kung pareho ba itong Gerald mula sa kanilang departamento. Bilang isang resulta, pagkatapos ng mga kawani mula sa paaralan sa pagmamaneho ay tumawag sa telepono at hilingin kay Gerald na lumapit, nalaman nila na siya talaga iyon. Gulat na gulat sila. Sa totoo lang, hindi ganoon kapamilyar si Gerald sa dalawang mag-aaral na ito. Ilang beses niya lamang silang nakilala sa kanilang departamento. Bakit niya sila nakilala? Dahil lamang sa ang dalawang mag-aaral na ito ay bahagi rin ng unyon ng mag-aaral. Ang batang lalaki ay si Nathaniel Lawson, ang miyembro ng komite para sa disiplinaryong kagawaran, at ang isa pa ay si Queen Zager, ang miyembro ng komite para sa kagawaran ng kalusugan.
Bilang isang mahirap na mag-aaral na tumatanggap ng mga subsidyo mula sa Union ng Mag-aaral, madalas na italaga ni Whitney kay Gerald na gawin ang lahat ng uri ng kakaibang paggawa para sa kanila. Sa makatuwid, natural lamang sa lahat ng nasa Union ng Mag-aaral na malaman ang lahat tungkol kay Gerald. Kung tutuusin, sino ang hindi maririnig ang tagumpay na ito mula sa kanilang kagawaran? Matapos makinig sa usapan sa pagitan ni Queen at Nathaniel, ang iba pang mga lalaki at babae na mag-aaral din sa universidad ay hindi mapigil ang mapatitig kay Gerald. Ang ilan sa mga lalaki ay tumawa pa ng mapanghamak. Kapatid Nathaniel, mahirap ba ito mula sa iyong kagawaran? Nadama ng batang lalaki na ang kanyang sariling kahalagahan ay walang alinlangan na maiangat kung siya ay pinagtatawanan at pinahiya ang iba. Sa gayon, hindi siya nag-atubiling insultoin si Gerald dahil pakiramdam niya na malinaw na wala siyang anumang katayuan. Kung gayon, bakit niya siya bibigyan ng anumang mukha? Oo, mahirap siya. Napakahirap na hindi mo maiisip kung paano ito. Hahaha. Sagot ni Nathaniel habang tumatawa paimpal na ngumuso si Gerald sa kanilang panunuya at panunuya na sinabi. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad palayo na parang wala sina Nathaniel at Queen. Kung sa bagay, bakit kinailangan niyang kumagit kung kinagat siya ng aso? Nang mapagtanto niyang simpleng binabaliwala sila ni Gerald, hindi mapigilan ni Nathaniel na makaramdam ng kaunting galit. Akmang aatakihin niya si Gerald, ang mag-aaral na nagsasanay sa loob ng kotse ay tapos na sa kanyang pagsasanay, at dahan-daang binuksan ang pintuan ng kotse. Sa oras na ito, isang puti at payat na palso ang nakalantad. Lahat ng mga batang lalaki at babae na naghihintay para sa kanilang pagliko kasama na si Gerald ay mabilis na lumingon upang tumingin patungo sa direksyon ng kotse. Tingnan, lahat. Lumalabas ang kagandahang iyan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.